Ano ba ang pinaggagawa mo? Nagpapanggap kang tanga. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kapatid mong babae. Ate, ang damit na suot mo ay galing kay mama. Espesyal na inihanda para sa akin na damit. Pwede mo bang ibalik sa akin? Sa susunod, bibigyan kita ng bago. Hindi ko ninakaw ang damit mo. Si Linya nang nagdala nito sa kwarto ko. Sinabi niyang isuot ko ito. Kalokohan. Hindi ko kailanman pinasok ang kwarto mo. Malinaw ang ebidensya, pero ayaw mo pa ring umamin. Wala akong anak na katulad mo. Sakto lang. Pakiramdam ko rin. Wala kang karapatang maging nanay ko. Kahit ikaw ay isang stepmother lang. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ay isang walang kwenta. Paano mo nasasabi ang ganito sa nanay mo? Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Lin Zhao Mayeng, ikaw ang hindi marunong magkilala ng tama at mali. Naniniwala ka lang sa isang panig ng kwento. At nagawa mong paratangan ang sarili mong anak. Anong karapatan mo para sermonan ako? Napaka-imposible mo na talaga. Ang mga kapatid ay mga saksi. Paano nila magagawa ang sabay-sabay na paninirang puri sa'yo? Kapatid na babae, dahil sinabi mong ito ang damit mo. Kailan mo ito binili? Ate, ang hirap bang umamin ng pagkakamali? Ang damit na ito, suot ko na ito ng mahigit kalahating taon. Kahit sunugin ito hanggang maging abo, makikilala ko pa rin ito. Suot mo ito ng mahigit kalahating taon. Hindi mo man lang tinanggal ang tag. Ikaw ba, pangalawang dalaga? Naputol na ba ang katawan mo mula leeg pababa? Hindi ka ba natatakot na hindi komportable? Kumuha ng bagong baylang damit para suruan ang sarili mong kapatid na babae. Ang mga anak ni Linda Xiao. Talagang hindi iniisip ang mga ginagawa. Si Lin Wanwan, kahit nawala ng mahigit 10 taon, napakatalino pa rin at kalmado sa gitna ng krisis. May pagkakahawig sa estilo ni Lindong noong araw. Sa kanyang kahanga-hangang pamumuno sa negosyo. At ano ngayon? Kahit na ganoon, hindi pa rin ito dahilan para kontrahin ang mga magulang mo. Tao, kunin ang suwail na ito. Dalhin siya palayo sa akin. Siguraduhin magising siya sa katotohanan. Tumigil ka. Hai Tang, ano ang nangyari sa damit na ito? Nagkamali ang apo. Nagkamali. Ama. Tinatayang nang nililinis ni Yanner. Nahaluan niya ang bago at luma. Si Haitang ang nagkamali sa kanyang ate. Akala niya ay ninakaw ito ng kanyang ate. Pa, huwag po kayong magalit. Oo. Ako ang nagkamali. Nagkamali ako. Dahil ganito ang nangyari, tawagin si Haitang at Yanner para humingi ng tawad kay Wanner. Dahil ito ay hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga bata, huwag na nating seryosohin ang bagay na ito. Parehong salita, ayokong ulitin pa ito. Paumanhin. Wanner, ikaw ay nasaktan. Ang apo ay nawawala sa labas ng maraming taon. Ang nangyari ngayon, kung ikukumpara sa mga naranasan sa labas, hindi ito mahalaga. Lolo, huwag masyadong mag-alala. Ang batang ito, sa murang edad ay nawala siya. Hindi natin alam kung gaano karaming hirap ang naranasan niya. Pagbalik niya ay napagbintangan pa siya. Ngayon, siya pa ang umaalaw sa akin. Ang kanyang pagkaunawa ay nakakasakit ng damdamin. Tingnan mo ang sinabi ng ate. Hindi ba? Ang pamilya mo ba ang dahilan kung bakit ka nawala at naibenta? Dahil sa mga mapanlinlang na salita, ikaw ay naloko. Iyon ay dahil sa masamang kapalaran mo. Nararapat lang na ikaw ay naloko at nawala. Kaya pala, sa paningin ng sarili kong ama, ako pala ay isang. Hindi ba tama ang sinasabi ko? Noong ako ay nasa labas, kumakain sa hangin at natutulog sa ilalim ng langit, hindi sapat ang pagkain para mabusog. Kung talagang tatanggapin ko ang kapalaran, kahit hindi ako mamatay, matagal na sana akong napunta sa maling landas. Pero hindi ako susuko. Naniniwala ako sa kapalaran, pero hindi ko ito tatanggapin. Ako si Lin Wanwan, namumuhay ng tama, nakaupo ng tuwid, karapat-dapat sa aking apelyido. Isang matalas ang dila na bata, Lin Zhao Mayeng. Siya ang iyong anak na babae, pero mas pinapaboran mo ang iba kaysa sa kanya. Nakalimutan mo ba, na siya ay bahagi ng aking dugo, at isa sa mga pangunahing tagapagmana ng Lin. Isa sa 5 nangungunang tagapagmana. Mali ito, ama. Tao, tulungan ang dalaga na magpalit ng damit, hindi na kailangan. Si Wanwan ngayon, ay magsusuot ng damit na ito,
Para maalala ninyo, ang 10 taon, kung gaano kalaki ang utang ng pamilya Lin sa kanya. Lolo, si Lin Wanwan ay hindi nangangailangan ng awa ng iba. Mabuting bata, hindi kita kinaawaan. Ito ay paghingi ng tawad ng pamilya Lin sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Matutugunan ni Lolo ang lahat ng gusto mo. Sa kwento, si Lin Wanwan ay nagpakumbaba at nagpakaliit. Ginawa ang lahat ng makakaya upang mapasaya kayo, ang kanyang mga kadugo. Ngunit pinahirapan ninyo siya hanggang siya'y mabaliw. Sa huli, tumalon siya mula sa gusali at nagpakamatay. Gusto kong palitan ang aking ama. Ano ang sinabi mo? Gusto mo pang palitan ang ama mo? Ikaw talaga ay isang walang utang na loob, Lin Wanwan. Ate, kahit na sinaktan ka ni mama kanina, hindi mo naman kailangang. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, talikuran ng pamilya mo, di ba? Dahil lang sa isang salita mo, pinapayagan mo silang dalawa. Nasaktan at sigawan ako. Ang ganitong klaseng magulang, hindi man lang magawa ang pinakamaliit na katarungan. Bakit ko pa kailangang bumalik sa pamilyang iyon? Wanwan, kasalanan lahat ito ni mama. Nangangako ako sa iyo. Basta handa kang bumalik. Sa hinaharap, ikaw at ang kapatid mo, tiyak na pantay ang pagtrato ko sa inyo. Ayos ba? Totoo ba? Siyempre, totoo ito. Malapit na ang pagpili ng tagapagmana. Nakuha mo na ngayon ang pabor ng matandang lalaki. Sino ang pipiliin bilang ama? Magiging mas mataas ang tingin niya sa kanila. Sa ngayon, pinapabalik ka muna. Ngunit kapag nakapasok ka na sa bahay, paano kanila aayusin? Hindi ba't ako pa rin ang masusunod? Siyempre, totoo ito. Sige, mabuti. Kanina, sinusulan ka ni Lin Haitaang nasaktan ako. Tulungan mo akong gumanti. Ano? Hindi pwede yan. Alam ko na. Kaya pala, ang sinasabi mong patas at makatarungan ay isa lang. Napanlilin lang para sa akin. Tumahimik ka. Magkaibang bagay ito. Paano mo ito pinaghalo? Uuwi ka ba o hindi? Sa tingin ko, ikaw ang dapat tumahimik. Ama, siya, mukhang patas. Ngunit may kinikilingan. Paano ko siya ipapasa sa iyo? Ama. Wanwan, halika rito. Wanwan, tingnan mo. Ito ang pangatlo mong tiyuhin. Siya ang namamahala sa Lin Corporation. Sa lahat ng negosyo natin sa ibang bansa, bukod pa rito, ang bahagi natin ngayon ay umabot na sa 4 na bahagi ng mundo. Medyo mas malayo, iyan ang iyong pang-4 na tiyuhin. Siya ay bahagi ng Lin Corporation, ang punong tagapamahala ng pananalapi, araw-araw sa kanyang mga kamay. Ang dumadaloy na pondo ay hindi bababa sa 1 trilyon. Siya talaga ay isang tunay na Diyos ng kayamanan. Iyan ang iyong pang-5 tiyuhin. Siya ang namamahala sa negosyo ng Lin Corporation sa gitnang silangan at hilagang Amerika para sa mga rekurso ng langis. Siya ang may ganap na responsibilidad. Ang bahagi ay umabot na sa unang pwesto sa mundo. Wanwan ikaw sa kanilang 3 tao sa gitna. Pumili ka ng isa tungkol sa pag-aampon. Ang desisyon ay nasa lolo. Lolo, siya ang pinili ko bilang aking ama. Ako. Pinili ko siya bilang aking ama. Ako. Puso ko. HMP. Pinili mo siya ha. Si Lin Chengshu ay isang walang kwentang tao. Pinili mo ang ganitong klaseng tao para sa kahihiyan sa pamilya ng Lin. Napakatanga mo talaga. Tamad at hindi nagtatrabaho ng maayos. Lin Wanwan. Kung pipiliin mo siya, para kang tumalon sa apoy. Pinili ko siya. Sa nakaraang buhay, tumalon ako at nagpakamatay. Sa napakalaking pamilya ng Lin. Walang sino man ang nagbigay pansin. Tanging ang kahihiyan na tiyuhin ang nagasikaso ng aking bangkay. Sa susunod na buhay.
Sana magkaroon ng magandang pagkakataon. Sinabi ng sistema na tulungan ko ang aking ama, upang mamana ang Lin Group, kaya kinilala ko si Lin Shengshu bilang ama. Naway maging namumuno siya ng Lin Group. Nakakatuwa. Sinasabi nilang ako'y kahihiyan. Ngunit, ang dalagang ito ay pinili ako. Haha, ayos. Ngayon, kikilalanin kita bilang anak ko. Ama na kahihiyan. Ang anak na probinsyana ay bagay sa akin. Lin Wanwan. Sigurado ka bang siya ang pipiliin mong ama? Ginoong Lin Jiaoming. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa iyong mga salita at kilos. Ang taong ito, siya ang tunay mong nakatatandang kapatid. Wanwan, siguraduhin mong napag-isipan mo ito. Siya ay tamad at hindi nagtatrabaho ng maayos. Bukod pa rito, hindi pa siya nag-asawa. Paano niya magagawa ang pagiging mabuting ama? Ang kasal, madali lang yan. Tao, hanapin ang lahat ng mga balo sa lungsod. Dalhin silang lahat sa akin. Basta ang lolo ko at ang anak kong babae ay pumili ng sinuman. Agad akong magpapakasal sa kanya. Ikaw, bata, mabuti ka. Hindi kita kayang kontrolin. Wanwan, talaga bang siya ang pipiliin mo? Siguraduhin mong napag-isipan mo ito. Lolo, sigurado ang apo mong babae. Sige. Kaya ngayon, opisyal kong inaanunsyo na si Lin Wanwan ay magiging bahagi ng pamilya Lin. Bilang anak na babae ni Lin Shengshu mula sa pangunahing pamilya. Simula ngayon, si Lin Wanwan ay ang pangunahing apo ng pamilya Lin. Sa opisina ng rehistro. Ibigay sa akin. Pino, ang host ay matagumpay na napalitan ang nakatali niyang ama. Lubos na natapos ang misyon ng pagtakas. Gantimpala, kasanayan sa pagiging maraming kakayahan. Maraming kakayahan. Ano ito? Ang nakatagong misyon ay nagsimula. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng palitan ng posisyon ng presidente ng Asosasyon ng Negosyo sa Gusali. Tulungan ng ama na magtagumpay sa pagkuha ng posisyon bilang presidente. BEYOR. Napakabuti. Tingnan mo kung paano ko gagawin ang kahihiyan sa pamilya. Sanayin upang maging isang higanteng negosyante. Anong nangyari? May muta ka. Naalala ko. Naghilamos na ako kaninang umaga. Wala lang, gwapo pa rin si Itay. Tara, kumain tayo. Sige, alis na tayo. Umuwi na tayo. Darating na ang mabait ninyong kuya. Anong nangyayari? Lin Xiao, tulungan mo na kami, please. Ang dalaga ninyo. Gusto niya kaming patayin. Lin Xiao, kung hindi ka darating, wala na kaming buhay. Wanwan, bakit may hawak kang kutsilyo at baril? Ang mga ito, mga mabubuting kaibigan ni Papa. At ang mga ate na ito, hindi ka naman nila inagrabyado, di ba? Maging mabait ka, makinig ka. Ibaba mo ang kutsilyo. Akala nyo kayo lang ang marunong magpanggap na kawawa sa pagpapanggap ko bilang green tea. Kung pangalawa ako, walang maglalakaslog na maging una. Papa, sa puso mo ba, Wanwan, ay puro walang kwentang reklamo lang? Mabait kong anak, sa mata ni Papa, si Wanwan, ang pinakamatalino at masipag, ang pinakamaunawain. Mula pagkabata, ako ay hindi gusto ng mga magulang ko. Ngayon, si Papa rin ay dahil sa mga ate na ito, hindi ako gusto.
Kaya pala isa akong walang kwenta. Hindi na kita istorbohin na yun na. Mahal kong anak, huwag kang umiyak. Umalis na kayo, bilisan nyo, hindi nyo ba nakikita ang anak ko? Hindi ka ba masaya? Wanwan, tingnan mo. Ang mga ate na ito, umalis na silang lahat. Nangako na si Papa sa'yo. Hindi na maghahanap ulit ng mga ate na ito. Sige, mabuti. Gumawa ng kasunduan. Oo. Hoy, Lin Xiao. Kulang ng isa sa dating lugar. Sige, pupunta na ako agad. Hintayin mo ako sandali. Anak kong mabait, tingnan mo. Ganito lang si Papa, kaunting libangan lang. Nangako na si Papa ngayon. Hindi na maghahanap ng mga ate na iyon. Pero ang kaunting laro ay pampasaya. Hindi mo naman pwedeng tanggihan, di ba? Papa, hindi ba mas mahalaga si Wanwan kaysa sa mga iyon? Mas mahalaga ba ang mga barahan ng mahjong? Mukhang si Wanwan sa puso ni Papa ay walang halaga. Sige, aalis na lang ako. Mahal kong anak. Bakit mo na naman ginagawa ito? Pwede bang ibang paraan naman? Papa, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bata ka. Nakikipagtagisan ka ng talino at lakas sa papa mo, ha? Sige, hindi pupunta ang papa mo ngayon. Pero, kailangan mong makipaglaro sa akin. Kung manalo ka, titigil na ako sa paglalaro. Hindi na ako maglalaro ulit. Sige, usapan na yan. Ito na ang ating postahan. 1-1. Sa pagitan ng ama at anak, isang simpleng laro para mapalapit ang damdamin. Hindi naman siguro kailangan ng ganitong kabigat na postahan, di ba? Bakit hindi ko kakayanin? Sino ang nagsabi? Kailan pa natakot ang panganay ng pamilya Lin? Nagawin ang kahit ano. Lin Wanwan, talo ka na sigurado. Ang taas ng kumpiyansa mo, cute na bata. Syempre naman, panoorin mo to, ha? 3 A ang pinakamataas. Ano ang ipangtatapat mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi, hindi na ako uuwi para kumain. Sabihin mo kay Yayawang, na huwag nang magluto para sa akin. Bakit ka nagmamadali? Hindi mo pa nga nakikita ang mga baraha ko. Lin Wanwan, batang mag-aaral. Ito ay isang leopard. Alam mo ba ang leopard? Panalo sa lahat yan. Ano ang ipangtatapat mo sa akin? Sa pagkakaalam ko, may isang klase ng baraha na kayang talunin ang 3 A na leopard. Ang sinasabi mo ba ay ang halo-halong 2, 3, at 5. Ang ganong klase ng baraha ay napakabihirang makuha. Mas maliit ito kumpara sa leopardo. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Paano ito posible? Imposible. Siguradong hindi ito totoo. Mandaraya ka. Niloloko mo ba kami? May premyo tayo dito. Kung matalo, tanggapin mo. Sige. Hindi ko matatanggap. 2 panalo sa 3 laro. Tuloy tayo. Sige, sasamahan kita hanggang dulo. May golden finger, si Hak itong. Naglalaro ako ng diskarte ngayon. Mas malakas pa kaysa kay Zhou Xingxing. 2 dimensyon ito. Ang tatay mong walang kwenta. Magpasakop ka sa kapangyarihan ni ate. Sa ilalim ng kanyang banal na kapangyarihan. Kaya nga sinasabi ko, pag-uwi ni Lin Chengshu, kasama niya, ang babaeng suwail na naglalaro ng baraha. Oo, ikalawang ginoo. Sa totoo lang, may kinalaman ito sa paglilibang. Mahilig siya sa laro. Tama na. Alam na ng lahat, umalis na kayo. Sabi ko na nga ba, ang inutil na iyon, hindi talaga nagbabago. Paano niya ako lalabanan? Sa posisyon ng tagapagmana. Mahal, masyado kang nag-aalala. Mabuti na lang. Hayaan nating malaman ni Ama kung gaano ka-inutil ang taong ito. Pati ang bagong dating na apo ay tinuturuan ng masama.
Magandang ideya iyan. Tara na ngayon. Panalo ako. Tapos na, ay. Sige, labanan mo. Ngayon na, pumunta na tayo. Magaling, isa pang suntok. Hindi lang ito, Papa. 3 laro, 2 panalo. Ito na nga, 9 na laro, 5 panalo na ito. Lin Wanwan, mandaraya ka. Ayoko na, hindi na ako maglalaro. Ang kagalang-galang na panganay ng pamilya Lin. Hindi mo dapat lokohin ang anak mo. Sa ganitong kaliit na bagay lang ba? Kanina lang sinabi mo, na ikaw ang pinakamagaling sa laro. Ang pinakamahusay sa buong mundo. Nasaan na? Nawala ka. Sige, mag-aaral ako. Ngayon, hindi ko matatapos basahin ang mga librong ito. Hindi ako matutulog. Pa, anong ginagawa ninyo dito? Sa ilang araw, magpapalit na ng presidente ng samahan. Hindi pa ba kayo naghahanda sa bahay? Bakit pa kayo gumagala? Pa, pumunta kami ngayon para hanapin ka. Gusto naming ibalik si Wanwan. Kalokohan. Dati, kayo, pinabayaan ninyo ang sarili ninyong anak. Ngayon, dahil si Wanwan, pinili na si Chengshu. Kayo ngayon, may mukha pa ba kayong ihaharap para banggitin si Wanwan sa harap ko? Si Kuya, mas hindi siya maaasahan. Narinig ko na pagbalik niya, kasama na niya si Wanwan. Naglalaro ng baraha at nagpapakasaya na naman. Ginulo na naman ang bahay. Ano, pa, parang si Kuya, isang walang kwentang tao. Wala siyang alam kundi kumain, uminom, at maglibang. Siguradong masisira niya si Wanwan. Tara, kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Hanapin natin ang walang kwentang iyon. Kung maglakas loob siyang sirain ang apo ko, hindi ko siya palalampasin. Sir, nandito na po kayo. Papasok na po ako para ipaalam. Huminto ka. Dito ka lang manatili. Walang sino man ang pwedeng magpaalam. Pa, siguradong naglalaro siya sa loob. Si Kuya talaga, hindi na magbabago. Pa, kahit na hindi ako, ang tunay na ina ni Wanwan. Pero hindi ko rin kayang tiisin na makita ang ganitong mabuting bata. Naturuan ni Kuya na maging isang babaeng walang kwenta. Ikaw, walang kwenta ka. Hindi kita palalampasin. Kulang ang cash flow. Ang paghigpit ng utang ang nagdulot, nahamina ang paglago. Aba, tama ang sagot ng panganay na anak. Mukhang talagang inintindi niya ang librong ito. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino ako? Simpleng ekonomiya lang, kayang-kaya. Kung ganoon, natapos ko na ang librong ito. May susunod pang libro, batas pang ekonomiya. Hindi ba, magbabasa ka pa rin? Ganito lang kaliit na libro. Sa tingin mo ba mahihirapan ako? Ako, ang tatay ni Lin Wanwan. Kaya mo yan, Itay. Ikaw ang magiging hari ng mga pirata. Ganito dapat ang panganay ng pamilya Lin. Dapat ganito ang asal. Ito ba ang sinasabi ninyo sa akin, na tinatawag na pagpapasama sa apo ko? Itay, hindi ko rin alam. Sinabi lang ito sa akin ng mga katulong. Mga haka-haka lang naman ito. Sandali lang. Nakakainis. Paano nangyari ito? Natapos na ang progreso ng misyon. 20%. Non-lock ang gantimpalang kasanayan. Pakikipag-usap sa ibang dimensyon. Magaling. Ang eleksyon para sa leader ng samahan sa makalawa. Ang tunay na oras ng pagdedesisyon. Uy kuya. Ngayon, bakit ganito ang suot mo?
Napaisip tuloy ako sa isang katagang pantao na tinatawag na unggoy na may korona. Oo nga, Tito, kahit na ang suot mo ay napaka-formal, pero kapag kasama mo si Ate Wawa, bigla kang bumaba ng ilang antas, parang tindera sa kalsada, halos pareho. Kaya pala ito ang tinatawag na Lin Wawa na probinsyana. Cute na bata lang. Karapat dapat bang mag-apelyido ng Lin? Cute na bata. Dapat nabulok ka na lang sa kulungan ng baboy sa probinsya. Pero nakarating ka pa rito para mapahiya at magpakita ng kahihiyan. Dito, lugar ba ito na pwede kang manatili? Kayo, mga cute na bata, gusto nyo bang maghanap ng kamatayan? Tito, ang mga pinsan mong lalaki ay nagbibigay lang ng tapat na payo. Huwag mo masyadong seryosohin. Pero, sa totoo lang, ang kumuha ng itinapon ng pangalawang asawa at ginawang anak ang basura, talagang nakakababa ng antas. Cute na bata, ngayon din, ibabalik kita sa sinapupunan ng nanay mo. Basta nandito ka at gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao, mapapahiya ang pamilya Lin. Sa tingin ko, hindi pa rin papayag si Lolo. Kung papayagan ka bang tumakbo para sa pangulo ng samahan. Tatay, huwag mong kalimutan kung anong araw ngayon. Huwag kang padalos delos. Hindi lang inutil, duwag pa, talagang inutil. Ikaw. Ang tatay ko ay hindi pwedeng manakit, pero ako pwede. Ang lakas ng loob mong saktan ako, Lin Wawa. Ano bang problema mo? Sa harap ng napakaraming tao, nanakit ka. Sinabi ni Lolo na siya ay ikulong sa bahay, sa loob ng 5 buwan. Hindi pa nga lumilipas ang 3 araw. Nang ahas na siyang suwayin. Ang utos ng pinuno ng pamilya Lin. Bugbugin siya. May mali ba? Huwag mong gamitin ang maliit na bagay bilang dahilan para mag-utos. Ito ang malaking araw ng samahan. Hindi ka pwedeng magwala dito. Mga gwardya, ang cute na batang ito. Palayasin niyo siya. Yes. Kayong dalawa, hindi niyo isinara ang zipper niyo. Ano ba to? Ang hina naman. Anak, ang galing mong manuntok. Hindi ka talaga magpapahuli, anak ko. Ate, ikaw na kagalang-galang na panganay na anak na babae ng pamilya Lin. Paano ka naging ganito kabastos? Kapag kumalat ito, paano ka pa makakakuha ng respeto? Nakababatang kapatid na babae. Ang klase mong mapaglinlang. Ang tunay na. Hindi ka rapat dapat sa respeto. Anong sinabi mo? Lin Wawa, nabaliw ka na ba? Ako bilang bahagi ng pamilya Lin, ang panganay na apo sa pangunahing linya, ay may karapatang disiplinahin ang mga sumisira sa reputasyon ng pamilya Lin. Mga nakababatang kapatid, tiya, sa estado mo, wala kang karapatang takutin ako. Ako, ikaw, Lin Wawa, sa harap ko. Huwag kang magkunwari. Ngayon, ayusin ko ng maayos ang usapan natin. Ano ang ginagawa ninyo? Asawa ko, nakikita mo ang zero. Tingnan mo siya, sinaktan niya ang bata. Ay nako, si Lin Wawa, nabaliw na siya. Pinagsasampan niya ako sa harap ng lahat. At may ilan pang mga kuya. Tama, tatay, hindi mo siya dapat palampasin. Pangalawang tito, ikaw ang magdesisyon para sa amin. Aba, Lin Wawa, napakatapang mo talaga. Tingnan mo, sasaktan kita. Ano ang gustong gawin ni Lin Xiaoming? Tatay. Itong cute na bata, walang galang sa nakatatanda. Kailangan ko siyang disiplinahin ngayon. Oo nga, tatay. Ang mga dumalo ngayon, ay mga kilalang pamilya. Sa ginawa niyang iskandalo. Ang dangal ng pamilya Lin ay tuluyang nawala. Kalokohan. Anak ko siya. Ikaw ba ang may karapatang magdisiplina sa kanya? Ay nako, hindi mo maayos na naturuan ang anak mo. Ngayon, gagamitin ko ang mga patakaran ng pamilya para sa'yo. Parurusahan ko siya. Gusto mo pa rin ba siyang protektahan? Sundin natin ang batas ng pamilya. Ikaw ang pinuno ng pamilya. Kaya sundin ang batas ng pamilya. Ay, ang matandang ito ngayon ay malakas pa at kayang tumalon. Hindi pa siya patay. Ano? Gusto mo bang makialam sa hindi mo trabaho? Hindi ikaw. Tatay, wala akong ganong intensyon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Kayong dalawa, kung may kakayahan kayo. Sa oras ng halalan, ipakita ninyo ang lahat ng galing ninyo. Ano?
Itong cute na bata, may karapatan pa siyang tumakbo. Lin Jiaoming, kahit gaano pa tayo kakilala, kung magpapatuloy ka pa ng ganito, at magsasabi ng kalokohan, kakasuhan pa rin kita ng paninirang puri. Ako, hoy. Chairman Lin, ang halalang ito para sa Pangulo ng Samahan, ay napakahalaga. Ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Lin, ay hindi pa nakakaranas ng pamamahala sa negosyo. Natatakot ako na, hindi ba ang panganay kong anak, ay hindi rin karapat-dapat? Chairman Lin, ito, mahirap itong tanggapin ng lahat, maliban na lang kung ang panganay na anak na lalaki, ay makapasa sa aming pagsusulit, saka lang siya magkakaroon ng karapatan, na tumakbo bilang Pangulo ng Samahan. Walang problema, magbigay na lang kayo ng mga tanong. Walang problema, magbigay na lang kayo ng mga tanong. Ang tatay mo ay galing lang sa probinsya, inutil. Anong karapatan niya, na makipagkompetensya kay Tito, para sa Pangulo ng Samahan? Oo nga, akala mo ba ang pagtakbo para sa Pangulo ng Samahan, ay isang paligsahan ng pagkain, pag-inom, at pagsusugal? Nakipag-usap na ako kay Ginoong Lee, at kay Ginoong Zhao. Ang mga inilabas nila ay puro mahihirap, na isyong pangkalakalan. Kahit ang mga doktor sa ekonomiya, ay hindi ganoon kadaling masolusyonan. Ang inutil na ito, ay siguradong matatalo. Anak na babae, ang biglaang paghingi ng tulong, ay gagana ba? Huwag kang mag-alala, tatay. TSK, nasa kontrol mo ang lahat. Ha, anong ibig sabihin? Panganay na anak na lalaki, ako na ang magbibigay ng tanong. Pakinggan ang tanong. Maaaring sukatin ng pera ang halaga. Kailan ito maaaring gawin? At kailan hindi? Ang inutil ay maghintay na lang. Sa harap ng lahat, na mapahiya. Sa ilalim ng ilang kondisyon, ang pera ay maaaring sukatin ang halaga kapag mayroong pagpipilian, transaksyon, at kompetisyon. Maaaring gamitin ang pera bilang isang kasangkapan sa pagsukat ng halaga. Ngunit para sa mga bagay na hindi maaaring ipagpalit, ang bitag ng rasyonalidad sa desisyon ng grupo ay tinatawag na maling pagsasama, na nangangahulugan na ang loika na totoo para sa individual. Sa pangkat, mali ang loika na tiyak na magiging tama. Walang pagkakamali, lahat ay nasagot ng tama. Siya na hindi kailanman humawak ng negosyo. Playboy, paano naging ganito kalakas ang kakayahan niya? Ito, hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka panipaniwala. Paano ito posible? Tiyak na nandaya siya. Ano ka ba? Baliw ka ba? Ikaw may problema ba? Mahirap ba ang tanong na ito? Siyempre mahirap ito, pero ang tatay ko, sobrang mahilig maglaro, walang nakakaalam. Siya ang natatangi sa libo-libo, henyo sa negosyo. Sige. Dahil si Cheng Shu ay nakapasa na sa pagsusulit, mayroon na siya ng karapatang tumakbo para sa Pangulo ng Samahan. Pero tatay, siya, paano? Ibig mo bang sabihin, ang opinyon mo sa akin ay may pagdududa pa rin? Chairman Lin, tingnan ninyo, kailangan ba ang mga miyembro ng samahan natin bumoto para magdesisyon sa kandidato para sa Pangulo ng Samahan? Ang negosyo ay mahirap, parang naglalakad sa manipis na yelo. Ang tumulong sa akin ngayon ay maaaring manakit sa akin sa hinaharap. Ang nanakit sa akin ngayon ay maaaring tumulong sa akin sa hinaharap. Pagkakapit-bisig, hindi ko kailangan. TSK. Ang pamilya Lin namin noon ay umasa sa nagsimula sa jail. Ang una kong kinita, siya ay nagsusugal sa bato. Ayos lang din. Ngayon, gamitin natin ang sugal sa bato para malaman ang panalo. Kung sino ang makakakuha ng materyales na may pinakamataas na halaga, siya ang magiging bagong Pangulo ng Samahan. Pangalawang anak na lalaki. Noon, ako ay sumusunod sa matanda para maglaro ng Jade. Kung pipili ka sa akin, siguradong tama. Si matandang Zhao ay narito. Siguradong walang problema. Ako muna, gusto ko itong piraso.
Ito ba ay jaded? Hindi inaasahan, ang unang piraso ay lumabas na. Napakahusay. Ito ay isang ice type na jaded na may mga pattern. Napakaganda ng kalidad at napakahalaga nito. Wow, ang galing mo, tatay. Ano ito? Hindi pa tapos. Mayroon pang 2 piraso. Tito, bakit hindi ka pa pumipili? Ang tatay ko ay nakapili na ng ilang piraso. Bakit nagmamadali? Hindi mo ba nakikita na nag-iisip pa ako? Huwag mong guluhin ang aking iniisip. Ang tatay mo ang bahala. HMPH, hindi rin niya kayang panindigan. Wow. Ang bagay na ito, talaga namang. Hindi ko alam kung paano gawin. Ano ang gagawin ngayon? Huwag kang mag-alala, tatay. Siguradong hindi tayo matatalo. Simulan ang interdimensional na komunikasyon. Batang bato, pwede niyo bang sabihin sa akin? Sino ang may bato ng jade sa tiyan? Ano ang benepisyo kung sasabihin ko sa iyo? Para hindi na matakpan ng alikabok ang inyong alahas. Sa hinaharap, hahangaan kayo ng maraming tao. Sapat na ba ang benepisyong ito? Piliin kami. Sige. 17,676. Tatay, piliin ang 3 ito. Ito, at ito pa. Gupitin mo para sa akin. Ganitong klaseng basura. Kahit libre, hindi ko tatanggapin. Ginoong Lin, mukhang nagkamali ka ng tingin sa pagkakataong ito. Puro ganitong klaseng basura ang napili mo. Paano mo ito napili? Talagang isa kang hanggal. Kasama mo pa ang isang tanga. Kuya, huwag ka nang magpahiya dito. Kung hindi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumili ulit ng panibago, para matanggap mo ang pagkatalo ng buong puso. Ayaw ko. Gusto ko itong 3 ito. Gupitin mo na. Kuya, ito ba ang mga batong napili mo? Bakit parang nakikita ko? Puro puti lang ang nakikita ko. Bakit ka nagmamadali? Hindi ba may 2 pang natitira? Ituloy mo ang paggupit. Ang basura ay basura pa rin. Mababa ang talino, mahina pa ang mata. Sa tulad niya, kahit gupitin ng 100 beses, basura pa rin ang lalabas. Tatay Adad, sa tingin ko, ang resulta ng laban ay malinaw na. Mas mabuti pang i-anunsyo na ito agad. Sige, sandali lang. May isa pang bato na hindi pa nabubuksan. Ate, huwag ka nang magpumilit pa. Ang talo ay talo. Bakit kailangan pang gawin? Ganito kapangit ang sitwasyon. Batang bagay, nagsisisi ka ba ngayon na sumama ka sa inutil na ito? Kung ngayon ay handa kang magbigay respeto kay mama at sa mga kapatid mo, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, maaari kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Kung hindi, ano ang gagawin mo? 1-1. Hindi ka pwedeng magpadalos-daloy. Anak, anong ginagawa mo? Hindi tayo gumagawa ng pelikula tungkol sa Bar-Ilan. Sige, Lin 1-1. Ikaw na walang takot at respeto. Ano ba talaga ang balak mo? Ito. Hindi ko akalain na ito ay Imperial Green. Glass type Imperial Green. Ano? Ang pinakamataas na uri ng Imperial Green sa mundo ng bato ng Jade. Ano? Ang pinakamataas na uri ng Imperial Green sa mundo ng bato ng Jade. Oo. Ang halaga nito ay katumbas ng 10,000 piraso. Ang Jade na may lumulutang na disenyo kanina. Paano ito posible? Mga kasama, sa totoo lang, ang 2 bato na binuksan ng tatay ko kanina, ang 2 bato na iyon, hindi rin basura. Ngunit, mali lang ang paraan ng pagbukas. Lin 1-1, ano ang ibig mong sabihin? Ano, Lin 1-1, ano ang ibig mong sabihin dito? Ngayon, ang tunay na resulta ng laban ay malinaw na. Ang kalidad at kulay nito, tiyak na, isa itong Jade na Pangari ang antas. Jiaoming, sa tingin ko ito ay karaniwan lang. Tingnan mo ulit ng mas maigi. Tama na,
hindi na kailangang tingnan pa. Ang jade ni Zhao Ming ay pangkaraniwang bato ng jade lamang. Ngunit ang jade ni Cheng Shu, ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng milyon. Panalo si Cheng Shu. Kaya, Lolo, ang posisyon ng Pangulo ng Samahan. Sino ang uupo rito? Ikaw, batang pasaway. Alam mo na ang sagot pero nagtatanong ka pa. Siyempre, ang tatay mo. Hindi pwede, hindi ako san gayon. Sa napakaraming taon, na masigasig kong pinamunuan ang grupo. Hindi ko matanggap na mas mababa pa ako sa isang taong ang alam lang ay kumain, uminom, magbisyo, at magwaldas. Mas mababa pa ba ako sa ganoong tao? Ikaw ba'y pumunta rito upang hanapin ako? Pag-usapan ng gantimpala batay sa nagawa, tatay. Hindi namin ibig sabihin iyon. Sa tingin lang namin, ang paggamit ng pagpapaligsahan sa bato upang matukoy ang posisyon ng Pangulo ng Samahan. Maaaring medyo may bahagyang pagiging pabaya, si Matandang Li at Matandang Zhao. Kayo rin ay mga matatagal ng miyembro ng Samahang Pangkalakal. Sa tingin niyo rin ba na ito'y isang laro lamang? Pangulong Lin. Sa tingin ko, ginang. Ang sinabi niya ay may bahagyang katwiran. Oo nga, Pangulong Lin. Ang paggamit ng pagpapaligsahan sa bato upang matukoy ang Pangulo ng Samahan. Sa pakiramdam ko, totoo, medyo pabaya nga ito. Kayo rin ay matatagal ng miyembro ng Samahan. Talagang paulit-ulit na buhay. Buhay sa tiyan ng aso. Ano ang sinasabi mo? Ay, ikaw, bata pa, walang galang sa nakatatanda. Lumayas ka rito. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang paalisin ang anak kong babae. Lumayas. Ikaw, pangalawa. Ang talo ay talo. Napakaliit ng iyong kapasidad. HMPH. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob upang maging pangulo ng Lin Group? Ikaw, kayong dalawa, tumahimik. 1-1. Ang dalawang lolo na ito ay mga kasamahan ko noong nakaraan sa pakikibaka. Mga mabubuting kaibigan sa mundo. Paano mo nagawang? Walang dahilan, basta na lang mang-insulto ng tao. Siyempre kailangan ko silang pag-alitan. Ang tagal na nilang sumunod sa inyo. Pero hindi nila alam na ginagamit ninyo ang pagpapaligsahan sa bato para magpasya kung sino ang magiging pangulo ng samahan. Oh, ay. Sige, sabihin mo kung ano ang layunin ko. Ang pamilihan ay parang isang labanan. Ngayon, ang Samahang Pangkalakal ng Daksha, hindi lang kailangang makipagkumpetensya sa loob, kundi makipaglaban din sa pandaigdigang merkado. Sa ganitong matinding kompetisyon, ang leader ay kailangang matapang at masigasig, at handang manguna sa lahat. Ay, ano ang kaugnayan nito sa pagpapaligsahan sa bato? Ano ang koneksyon nito? Ang pagpapaligsahan sa bato ay sinusubok ang tibay ng loob at talas ng mata. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagiging matapang. Kung sino ang mananalo, siyang pinakaangkop, na mamuno sa Samahang Pangkalakal ng Daksha. Maganda ang sinabi mo. Naiintindihan na ba ninyo lahat? Noon, nagsimula ako mula sa wala para makamit ang tagumpay. Ang ginamit ko ay ang pagpapaligsahan sa bato, para kumita ng unang malaking halaga. Kaya nagkaroon tayo ng kasalukuyang Pamilya Lin, at ang kasalukuyang Samahang Pangkalakal ng Daksha. Kayo, iniisip pa rin ba ninyo na ito ay isang laro? Ay, Pangulong Lin, kami ang naging mababaw. Hindi ko naunawaan ang malalim ninyong layunin. Oo nga, si Lin Wanwan ay matalino at maalam. Kung hindi, ako at si Laoli ay muling magkakamali. Simula ngayong araw, si Cheng Shu ay magiging Pangulo ng Samahang Pangkalakal ng Lin. Mayroon bang patutol dito? Kalimutan na lang. Cheng Shu, halika rito. Ang tatay ko ay walang kinatatakutan, kahit ano paman. Matatakot ba siya sa maliit na pangulo ng samahan? Wala akong kinatatakutan. Mga mahal kong kasama, magpahinga kayo. Hahaha, nagkamali ako ng sinasabi. Mga kapwa ko, sa hinaharap, umaasa akong makipagtulungan ng tapat sa inyong lahat, kahit ang bato ay mabubuksan ng katapatan. Gawin nating mas maunlad ang industriya ng kalakalan sa Dacia. Mas umangat pa. Tumulong sa aking ama na maging pangulo ng samahan. Natapos ang misyon. Ang gantimpala ay ang kakayahang mata ng langit. Nakikita ang tunay na anyo ng lahat ng bagay sa mundo. Napakaganda. Mas malapit na tayo sa ating layunin.
Nakakainis na si Lin Wanwan. Kung hindi dahil sa kanya, ano ba ang kaya ni Lin Chengshu? Isang walang kwentang presidente. Si Lin Wanwan talaga ay isang malaking problema. Ngayong nakuha ni Lin Chengshu ang posisyon ng presidente, sa tingin ko, hindi magtatagal. Magpaplano na siya, para makuha ang posisyon ng chairman ng kumpanya ni Papa. Ano ang gagawin natin? Ngayon, gustong-gusto siya ni Lolo. Sa hinaharap, siguradong ibibigay ang posisyon ng chairman sa nakatatandang tiyuhin. Bakit ka nagmamadali? Ang kumpanya at ang samahan ay magkaibang bagay. Ang samahan ay hindi nakakaapekto sa sariling interes. Kahit ano ang sabihin ni Papa, susuportahan siya ng lahat. Pero iba ang kumpanya. Kapag naapektuhan ang sariling interes sa stocks, sa tingin mo, ilan ang mga tao na susuporta pa sa walang kwentang iyon? Pero ang problema, pagkatapos ng eleksyon sa samahan ngayon, may mga tao talagang naniniwala na may kakayahan ang walang kwentang iyon. Kaya hayaan ang walang kwentang ito na ipakita ng maayos kung gaano siya kawalang kwenta. HMM. Ha, anong ibig sabihin? Si Lin Chengshu, ang alam lang niya ay kumain, uminom, at maglibang. Kahit na matalas ang dila ni Lin Wanwan, at medyo maswerte. Pero ang dalawang ito, ang pinakakulang sa kanila ay karunungan. Pagdating sa mga anti-gang bagay, wala silang kaalaman na dapat taglayin ng isang pamilyang marangal. Ang karunungang dapat mayroon, para sa isang spoiled na tao. At isang probinsyana, ano ba ang alam nila sa mga anti-gang bagay? Kaya nga, sa loob ng 2 araw, ang samahan ng mga negosyante ay magsasagawa ng isang charity auction. Sa oras na iyon, iimbitahin natin silang dalawa para maayos natin. Pahirapan ang mag-amang ito. Haha, oo nga. Ginoo, kanina dumating ang pangalawang ginang, pero wala kayo. Nag-iwan siya ng ilang regalo bago umalis. Si Woman Yuan. Anong ginagawa ng babaeng iyon dito? Sinabi niyang ang mga nangyari kamakailan sa dalawang pamilya ay pawang mga hindi pagkakaunawaan. Bilang paghingi ng tawad, inimbitahan niya kayo at ang batang ginang na dumalo sa charity auction dinner bukas. Ang charity auction dinner. Itapon mo lahat ng red along iyan na dumalo. HMPH. Bibigyan ko siya ng malaking problema. Itay, dahil ginawa na nila ang bagay na ito, hindi rin tayo dapat maging makitid ang isip. Pupunta pa rin tayo. Wanwan, ang tanga mo naman. Anong mabuting intensyon ang meron sa babaeng iyon? Siguradong sinasadya niyang kalabanin ako. Hindi pa malinaw kung sino ang talagang kalaban ng isa't isa. Sinabi ng tagapamahala sa akin na ang pangalawang tiyahin. Siguradong dadalo kami sa tamang oras. Kuya, sa wakas dumating ka na. Anong, kuya, ang sinasabi mo? Hindi ba dati tinatawag mo akong walang kwenta? Ang dating mayabang, ngayon ay magalang. Kuya, anong sinasabi mo? Sa huli, pamilya pa rin tayo. Kahit baliin ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Ang mga nangyari dati, tinuruan na ako ni Itay, at ipinaliwanag kay Jiaoming. Alam naming dalawa ang aming pagkakamali. Hindi lang kaming dalawa, pati ang dalawang bata. Alam din ang kanilang pagkakamali. Pasensya na, Tiyo. Tiyo, ikaw. Ang mga nakatatanda ay hindi na iniintindi ang pagkakamali ng mga nakababata. Patawarin mo na kami. Sige na. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang bagay na ito sa hinaharap. Kuya, ikaw pa rin ang nararapat. Ang mga nakatatanda ay may malawak na pangunawa. Oh, tama nga pala. May ilang tao pa mula sa mga organizer. Gusto kang makilala. Bakit hindi ka sumama sa akin para tingnan? Wanwan. Ayos lang si Wanwan. Nandito si Yaner. Kasama niya si Haitang. Sakto, makakakilala pa kayo ng mas maraming bagong kaibigan. Papa, huwag kang mag-alala. Kaya ko itong harapin. Tara na. Sige. Ito si Ate Li Mengmeng, ang kanyang ama. Siya ang nasa samahan noong nakaraan. Si Ginoong Li, ikinagagalak kitang makilala. HMPH. Haitang, talaga naman. Bakit kahit sino na lang dinadala mo sa grupo natin? Hindi ko ba nasabi noon pa? Tayong magkakapatid. Hindi nagpapasok ng basura. Ate Meng, kakauwi lang ni Wanwan mula sa probinsya. Baguhan pa lang siya rito. Huwag masyadong mahigpit, kung hindi dahil kay Haitang, na nakiusap para sa'yo. Ang isang tulad mong taga-baryo, walang karapatang tumayo rito. Lin Wanwan, mas mabuti pa, magpasalamat ka kay Haitang. Nakatayo ako rito, dahil ang apelyido ko ay Lin.
Hindi kung sino-sino lang. Ang biyaya, ikaw na taga-probinsya, na mababang uri, ang lakas ng loob mong mang-insulto. Nakapanakit ka na nga, konting salita lang. Nasaktan ka na ba agad? Tama ba, kapatid na Haitang? Tama ang sinabi ni ate. Lin Wanwan, ikaw na kawawa. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. Talagang isa kang babaeng taga-baryo. Wala kang ginawa kundi manakit at mang-insulto. Haitang, ang bait mo at dinala mo ang ganitong basura sa auction para matuto. Pero sa antas niya, ano ba ang maiintindihan niya? Ate Chen, huwag ganyan. Kahit mababa ang pinagmulan ni Wanwan, pero kahit papaano, bahagi pa rin siya ng pamilya Lin. Sana maintindihan mo. Ayos lang, Ate Wanwan. Kung hindi mo maintindihan ngayon, manood na lang muna tayo sa gilid. Huwag ka lang magsalita ng kung ano-ano. At huwag kang basta-basta makisama. Alamin mo ang lugar mo. Sa tulad mong ganito, taga-probinsya, wala kang karapatan. Sumali sa grupo namin. Naiintindihan mo ba? Ang klase ng grupo ninyo ay puro galing lang sa mga mumurahing tindahan. Na peke pa, nagpapakitang gilas. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Tigilan mo ang pag-aakusa ng walang basehan. Probinsyano, ito ay nagmula sa maharlikang pamilya ng Golden Rose. Isang pambihirang kayamanan. Ang kwintas ng St. Laurent. Hindi lang napakahalaga, mayroon din itong mahigit 200 taong kasaysayan. Wala kang alam, kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Totoo ang pangalan, pero nakakalungkot lang. Peke ang bagay na ito. Alam mo ba na ang kwintas na ito ay binili ng tatay ko sa napakalaking halaga? Mayroon pa itong iba't ibang opisyal na sertipikasyon. Mas higit pa kaysa sa iyo na taga-probinsya, na kunwari isang mayamang dalaga. Napakalayo ng agwat. Wanwan, kung hindi natin naiintindihan, hayaan na lang natin. Huwag mainggit sa pag-aari ng iba, at mag-imbento ng kwento tungkol sa magagandang bagay. Tama, mas mabuti pang maging makatotohanan. Ang pinagmulan mo ay walang kinalaman sa mga bagay na napakataas ang halaga, tulad ng mga likhang sining. Wala kang kaugnayan dito. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihing peke ang pag-aari ng iba? Aktibo ang mata ng katotohanan. Pangunahing presyo ng bentahan, 38,700 yuan. Ang tunay na kwintas ng St. Laurent. Ang pinakamahalaga ay ang batong, pinakamalaking natural na dilaw na diamante sa mundo, na paborito ng reyna ng Golden Rose. Halaga nito ay bilyon. Pero ang sayo, itong piraso, isa lang itong pekeng, artipisyal na diamante. Pinakamataas na halaga ay 3 o 4 na libo lang. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Ikaw, anong ebidensya ang meron ka? Chen, huwag kang maniwala dito. Maliit na bagay lang ito. Siya ay isa lang. Nagpapanggap lang. Numero ng diamante, Abzim 2025, 06HPHT309. Pinagmulan, Jecheng, lalawigan ng Yu. Timbang, 408 carats. Pangunahing presyo, 38,700 yuan. Siya, inimbento niya. Inimbento ba o hindi? Kapag sinuri ng iba online, hindi ba't malalaman agad? Totoo, ito nga ang modelong ito. Peking bersyon ng St. Laurent na diamante. Gawa sa isang maliit na pagawaan. Ginawa gamit ang kamay. At ang nasa leeg ni Miss Zhao. Walang pinagkaiba. Miss Zhao, sana ang mahal mong kwintas ay maaring ibalik sa loob ng 7 araw ng walang dahilan. Para sa refund o pagpapalit. Ikaw. Kapatid na babae, mukhang ang grupo mo ay hindi rin masyadong mataas ang antas. Sa hinaharap, tandaan mong pagandahin pa ang estilo. Sa susunod, saka ka magpakilala. Lin Wanwan, ano bang ipinagyayabang mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Nasaktan ka na ba agad? Parang medyo. Hindi ka masyadong ladylike, kapatid. Anong nangyari? Wanwan, ano bang nangyari sa'yo? Binugbog mo silang dalawa. Bakit sila? Mukhang may cute na ekspresyon pa sila. Hindi ko rin alam. Siguro si Bunso at si kapatid. Napagod na siguro. Napagod? Oo, medyo nga. Lin Wanwan, siguradong. Sisiguraduhin kong tapusin ka. Ikaw na cute na nilalang. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa auction na ito.
Ang unang item ngayong araw ay mula sa dakilang pintor ng Zhou Dynasty, ang sikat na obra ni Chen Daozi, ang Chen Yan Wan Hito. Ang panimulang presyo ay 10 milyon. Kuya, ano sa tingin mo ang painting na ito? Mukhang okay naman. Pero mula pa nung nasa sinapupunan ako, wala talaga akong talent sa sining. Hindi ko rin makita kung ano mang sinasabi nilang 3, 4, 5, 6, 7. Pero sa tingin ko, maganda ang painting na ito. Huwag mong kalimutan, sa susunod na linggo, ay ang ika-6 na pong kaarawan ni Lolo. Ang ika-6 na pong niyang kaarawan. Oo nga, pinakagusto ito ng matanda. Ang mga bagay na ito, hindi ito pwedeng ibigay sa iba. 10 milyon, 12 milyon, 2 kamay, sandali lang. Ano ang nangyari, Wan? Huwag mong bilhin. Bakit? Ay, hindi ba't lahat sila ay nagtataas ng mga karatula? Dahil ang bagay na ito ay peke. Mahal na panauhin. Ang item na ito sa auction ay nakatanggap ng sertipikasyon mula sa Christine at Sotheby's na doble ang beripikasyon. Tiyak na tunay ito. Walang posibilidad na ito ay peke. Tiyo, baka hindi mo alam. Ang iyong mabuting anak na babae ngayon ay mas magaling pa sa mga tagasuri. Mas bihasa pa nga. HMPH. Pagsusuri ng kayamanan ng walang ebidensya. Talagang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan. Nagkataon lang na tama siya minsan. Talagang sobrang mayabang na siya. Nang ahas pa siyang questionin ang pinaka-autoritatibong sertipikasyon sa mundo. Where? Ikaw, Wan. Hindi natin dapat basta-basta sinasabi ang mga bagay-bagay. Tingnan mo ang painting na ito. Masalimuot ang istruktura. Mahigpit ang mga layer. Tiyak na ito ay isang obra sa mundo ng tradisyonal na sining Chino. Isang bihirang obra maestra. Sinasabi mong peke ito. Paano mo nasabi ang ganyan? Sa ilalim ng kamay ni Master Chen, ang tanawin ng bundok ay tila napakadramatiko. Nakakagulat ito. Ngunit sa totoo lang, ginamit niya ang kombinasyon ng detalyado at malayang estilo. Ang mga detalye ay elegante at maganda. Nais niyang ipahayag ang kanyang lumayo sa ingay ng mundo. Umaasang maabot ang espiritu ng pagkakaisa ng langit at tao. Ngunit ang tanawing ito. Ngunit ano ang nangyari sa tanawing ito? Matatarik ang bundok, kabuo ang matipuno, mukhang may ilang nakahawig na mga obra ni Master Chen. Ngunit nakuha lamang ang anyo, hindi ang espiritu. Malinaw na ginaya ng mga sumunod na henerasyon. Peke na, hindi na pwedeng maging mas peke pa. HMM, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang 2 malalaking auction house ay na-verify na. Ikaw, paano magiging peke? Miss Lin, ang mga item sa auction namin ngayon ay tiyak na dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Kung sa tingin ninyo, may tunay na katiyakan sa sitwasyon. Sige. Tay, nagsisigarilyo ka ba? Nagbibiro lang. Matagal ko nang itinigil ang paninigarilyo. Simula noong sinabi mo noong nakaraan, tungkol sa paninigarilyo, na masama ang pakiramdam mo. Agad kong tinalikuran ang mga ito, ang mga bagay na may apoy, na parang mortal na kaaway. Ay! Natigil na ito. HM. Mabuting anak na babae. Pakinggan mo ang palusot ni tatay. O hindi, paliwanag lang naman. Pagbalik natin, mag-uusap tayo. Ano ang gagawin mo? Gusto niyang sunugin ang painting. Bilisan niyo, pigilan niyo siya. Miss Lin Wan, ang ginagawa mo, sisirain mo ba ang reputasyon ng pamilya Lin? Baliw ka na ba? Kahit hindi mo gusto ang sining, hindi mo naman kailangang sunugin, di ba? Ate Wan, lahat ng tao ay dahil lang sa painting na ito. Hindi sangayon sa opinyon mo, kaya gusto mo nang sunugin ang painting. Sobra naman yan. Bakit kayo nagmamadali? Hindi pa naman nasusunog ang painting. Kapag nasunog, tapos na. Milyon-milyong halaga ng sining. Paano mo babayaran yan? Mabuti na lang hindi nasunog. Kung hindi, ito ay magiging krimen ng pagsira sa mga anti-gang bagay. Pwede kang ireklamo sa pulis at makulong ka. Pero naisip mo ba na ang hindi pagkasunog ang siyang pinakamalaking problema? Anong ibig mong sabihin? Ang painting ni Chen Daozi ay may daan-daang taon ng kasaysayan. Ang papel ng painting ay matagal ng luma, nawalan na ng moisture, parang tuyong damo. Konting init lang, masusunog na.
Pero kanina, nung itinapon ko ang lighter sa painting, wala namang nangyari. HMP. HMP. Talagang totoo nga. Wala man lang kahit anong bakas ng pagkasunog. Wala talaga. Kaya naman, ito ay talagang hindi isang sinaunang painting mula daan-daang taon na ang nakalipas, kundi isang modernong replika ng tao ngayon. Miss Lin, ang sinasabi mo ay hindi ebidensya. Isa lang itong haka-haka, ang ganitong paninira, sa reputasyon ng aming auction house. Nananatili kaming may karapatan na aidmanda ka anumang oras. Sige, bilisan nyo na at gawin nyo. Tamang-tama, magkita tayo sa korte, sa harap ng publiko, upang suriin ang pagiging totoo ng painting na ito. Sa tamang panahon, maghahain kami ng kaso. Sino bang gumagawa ng ganito? Wala kang kaunting kakayahan sa pagpapatupad. Papa, bilisan mo at tawagan mo ang abogado ng pamilya Lin. Sabihin mo sa kanya na tulungan ng taong ito. Ang auctioneer na aidmanda ako. Sige. Hello, Attorney Chen. Young Master Lin. Pwede naman pag-usapan ito. Bakit kailangan pang magdemanda? Ay, hindi tama. Hindi ba kanina sinabi mo na gusto mo akong aidmanda? Ngayon tinutulungan kita. Bakit ayaw mo pa rin? Hindi naman kailangang pumunta sa korte. Naiintindihan ko na. Ang painting mo, simulat sa poll ay peke na ito. Kaya hindi ka naglakaslob na makipag-abla sa amin. Niloko mo ako, Ang tapang mo rin pala, kung hindi ako maghanap ng ilan kaibigan sa media para maayos, para sumikat ka. Lin Xiao. Itong pekeng produkto. Hindi ko ito gustong ibenta. May nagutos sa akin na gawin ito. Patawarin mo na ako. Sabihin mo, sino ang nagutos sa'yo na gawin ito? Siya. Ang asawa ng kapatid mo. Siya, ang asawa ng kapatid mo. Kuya, hindi mo siguro. Basta-basta paniniwalaan ang taong nagbebenta ng pekeng produkto na nagkakalat ng intriga dito. Tingnan mo, hindi dapat magkalayo ang pamilya. Sabi ng hipag ko, nagkakalat ka ng intriga. Inaamin mo ba? Hindi, nangangako ako. Siya ang unang lumapit sa akin. Tapos kinuha niya ang pekeng painting na ito. Tapos sinabi niya, may tutulong para itaas ang presyo. Siguradong ipapabili sa inyo ang pekeng painting na ito. Sinasabi mo na ako ang nagbigay ng painting sa'yo. Kaya tatanungin kita, ang kuya ko ba ang bumili ng painting na ito? Bukod sa inyo, niloko niyo siya para makakuha ng kaunting pera. Ano bang pakinabang nito sa akin? Siyempre, may pakinabang ito. Sa susunod na linggo ay ika-6 na kaarawan ng lolo ko. Kung bibilhin ng tatay ko ang pekeng painting na ito bilang regalo sa kaarawan, at sa handaan ng kaarawan, ilalantad mo na peke ito, at ipapahiya mo siya sa harap ng lahat, para mapahiya siya ng gusto. Ano kaya ang iisipin ng lolo ko tungkol sa tatay ko? Grabe, dito mo pala ako hinihintay. Lumayas ka. Oo. Tia, ang gusto mo lang naman ay ipakita sa lahat na ang tatay ko ay isang walang kwentang tao, na walang panlasa at walang utak, at walang karapatang magmana ng Lin Group. Tama ba? Tama, at ano ngayon? Ikaw, Lin Cheng, isa ka lang namang taong puro kain, inom, at laro, na naging walang silbi sa loob ng mahigit 20 taon. Ang asawa ko naman sa Lin Group ay nagtrabaho ng masipag sa kalahati ng kanyang buhay. Ang Lin Group dapat ay sa amin, kaya gagamit ka ng ganitong mababang paraan. Napakababa naman talaga nito. Parang 10 taon na ang nakalipas, nakipagsabwatan ka kay Lin Jiaoming para saktan ng aking ina. Nakipag-ugnayan ka pa sa mga kriminal para dukutin ako at ibenta. Sa probinsya, ganun din. Walang bago sa ginagawa mo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, ngayon, kung uulitin mo pa ito, ikaw lang ang magduruse sa sarili mong ginawa. Ang mga nangyari noon ay ginawa ng napakalihim. Paano niya nalaman ito? Hindi maaari.
Siguradong niloloko niya lang ako. Ikaw, batang babae, tigilan mo ang pag-aakusa ng walang basehan. Hindi mo lang kinalimutan ang utang na loob. Nilalapastangan mo pa ang sarili mong mga magulang. Ngayon, ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa'yo. Galit ka ba dahil nahuli ka? O kinakabahan ka dahil may kasalanan ka? Bitawan mo ako, bitawan mo. Oh, kitang-kita ng lahat. Ikaw mismo ang humiling na bitawan kita. Wala akong kinalaman dito, ha? Lin Chengshu, Lin Wanwan. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Alis na tayo. Magaling ang ginawa mo, anak. Ikaw din, hindi ka rin papahuli, Itay. Kayong dalawang mataas na antas na elite, saan naman kayo pupunta? Kanina lang, magkasabwat pa kayo ni Woman Yuan, na parang magkasundo sa lahat ng bagay. Ginawa ng plano para ilagay ako sa alanganin. Bakit ngayon tahimik ka na lang? Gusto mo na lang bang tumakas? Ginoo o panganay na ginoo? Kami rin ay napilitan lang. Sa huli, ang pamilya naming Lee ay kailangang umasa sa kabutihan ng pangalawang ginoo para mabuhay. Para sa amin, totoo rin naman. Wala kaming magawa. Totoo, mahirap din para sa inyo. Pero sa susunod na linggo, ay ika-6 na pong kaarawan ng aking lolo. Malalaman na kung sino talaga ang tunay na tagapagmana. Kayong dalawa, sa ganitong pagkakataon, huwag kayong magkamali ng pagpili ng susuportahan. Naway mabuhay si Lolo ng mahabang panahon. Palaging malusog. Ay, ha ha ha. Ang alak na ito ay may lason. Ang alak na ito ay may lason. Gusto bang saktan ni Lin Haitang ang leadership ng pamilya Lin? Narinig ko na sa handaan sa kaarawan na ito. Iaanunsyo ni leadership ng pamilya Lin ang tagapagmana. Sa tingin ko, ang pangalawang bahagi ng pamilya Lin, kailangang sumugal na. Lolo, hindi ako. Hindi ko alam na may lason ang alak na ito. Haitang, ang alak na ito ay, ikaw mismo ang nagdala. Sabi mo hindi mo alam. Itay, si Haitang, ang batang ito, ay walang masamang intensyon. Siguradong hindi siya ang nagbuhos ng alak. Lin Haitang, bilisan mong ipaliwanag ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyari? Ang alak ay ibinigay sa akin ni Wanwan Jia. Sinabi niya sa akin na, tulungan ko muna siyang magbigay galang kay Lolo. Mukhang ako ang pinantirya, mabuti na lang. Wala akong pagkakataon na maghanap ng gulo sa inyo. Kalokohan, HMPH. Paano naman makikipag-usap si Wanwan? Sa isang tulad mong mapagkunwari, ikaw, walang kwentang tao. Gusto kanyang bigyan ng 2 malalakas na sampal. Iyon ang totoo. Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Totoo, si Ate Wanwan talaga ang nagbigay sa akin ng alak. Sige nga, mukhang bilang nakatatanda, ako, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ka magsasabi ng totoo. Lin Chengshu, subukan mo lang. Subukan mong galawin siya. Ay nako, batang walang galang. Ang lakas ng loob mong harapin ang kuya mo, ako ang kalaban mo. Sige, ngayong araw na ito, pagsasabayin ko kayong dalawa sa bagbog. Bitawan mo. Tama na, tama na. Tumigil kayong lahat. Haitang, sinabi mong ang alak ay galing kay Ate Wanwan mo. May ebidensya ka ba? Naalala ko, may isang tagasilbi na nasa tabi kanina. Dapat nakita niya. Tagasilbi. Lindong, may papakita ko ang ebidensya. Si Binibining Wanwan ang nagbigay ng basong iyon ng alak kay Binibining Haitang. Sige, Lin Wanwan, ikaw na walang utang na loob. Nagawa mo pang saktan si Lolo. Talagang wala kang konsensya. Wanwan, bata ka pa lang. Bakit napakatigas ng puso mo? Siya ang pinakamahal mong si Lolo. Kuya, ito ba ang bunga ng iyong pagpapalaki sa mabuting anak na babae? O baka naman ang paglalagay ng lason ay ikaw ang nagutos sa kanya? Tumigil ka na. Maniwala ka o hindi, kaya kitang patayin. Papa, huwag kang padalas Delos. Kung talagang sinaktan mo si Tio, sa paningin ng iba, ito ay magiging kilos ng isang taong may kasalanan. Pero inaakusahan ka nila ng mali. Alam ko, mga ginoo. Kahit na may mga saksi, gusto ko pa rin ipagtanggol ang sarili ko.
Nang bumalik ako sa pamilya Lin, wala pang kalahating buwan. Ang tanging maaasahan ko bukod sa aking ama ay si Lolo. Anong dahilan ko para saktan siya? Dahil kung hindi mo ginawa iyon, ang posisyon ng iyong ama ay mawawala. Hindi na ito mapapanatili. Oh, Ginoong Lee, ano ang ibig mong sabihin? Baka hindi pa alam ng lahat, ang komersyo ng gusali ay nalugi ng mahigit 100 bilyon ngayong taon. Maraming miyembrong negosyo ang nagpahayag na hindi na sila magre-renew ng kontrata. Ang ganitong resulta ay masasabi nating, mula nang itinatag ang komersyo, ito ang pinakamalungkot na taon. Ano ang sinabi mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Lindong, huwag kang magalit. Nararamdaman mo rin ba na ang ganitong sitwasyon ay hindi katanggap-tanggap? Pero kung hihintayin mong maimbestigahan ito, ang posisyon ni Linda Xiao bilang pinuno ay hindi na magtatagal. Kaya para sa posisyon ng kanyang ama, si Lin Wanwan ay nagdesisyon na gumawa ng masama. Kalokohan ang sinasabi mo. Kalokohan ang sinasabi mo. Tigilan mo ang pagiging baliw dito. Kalokohan ba ito? Ang hustisya ay nasa konsensya ng tao. Wanwan Jia, paano mo nagawang maging ganito kalupit para lang sa posisyon sa isang korporasyon? Bilang pinuno, nagawa mong maglason sa iyong kadugo. Sulit ba ito? Hindi lang ito tungkol sa posisyon bilang pinuno ng korporasyon. Sinabi na ni Lolo noon na malapit na pumili ng tagapagmana. Sa tingin ko, ang kanyang ama, at siya ay hindi na makapaghintay. Para sa kapangyarihan, nagawa nilang gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Sinasabi mo, sa murang edad mo, ganito na kalupit ang iyong puso. Paano pa kaya kapag lumaki ka? Ama, sa tingin ko, dapat na tayong tumawag ng pulis para hulihin ang suwail na anak na ito. Ngayon, kailangan nating isakripisyo ang pamilya para sa hustisya. Wanwan, hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong bagay. Sumuko ka na. Ama, hindi ko isusumbong ang sarili kong apo. Lolo, huwag ka munang mag-alala. Matagal ka nang namamayani sa negosyo. Sa napakaraming taon, hindi mo ba nararamdaman na napakakakaiba ng bagay na ito? Ang ibig mong sabihin ay, Itay, huwag na huwag kang makikinig sa batang ito na masama ang ugali. Nagsasabi siya ng kasinungalingan. Kung kasinungalingan nga ito, bakit kailangan mo, Tia, maging ganito ka kanerbyuso? O baka naman isa ka rin sa halimaw na nagtatago sa balat ng tao. Tumahimik ka. Tigilan mo ang paggawa ng gulo dito. Ang asosasyon ng negosyo ng gusali, ang kita at gastos ngayong taon ay balanse. Ang sinasabing kakulangan ay nagmula sa pag-abuso sa pondo noong mga nakaraang taon. Sa pamamagitan ng mga taktika sa accounting, ang mga taon ng pagkalugi ay biglaang lumabas ng sabay-sabay. Kaya nagkaroon ng mahigit 100 bilyong pagkakaiba. Sa murang edad, nagsasabi ka ng kung ano-ano dito. Wala namang ganitong bagay. Oo nga. Pinapatunayan ko na ang sinabi ni Wanwan Jia ay pawang katotohanan. Xiao Xiaomeng. Xiao Xiaomeng. Xiaomeng, ano ang ginagawa mo rito? Nabaliw ka na ba? Ikaw ang nababaliw, Itay. Hindi ko akalaing aasa ka kay Lin Jiaoming para Sir Anang Da Xiao. Lindong, si Wanwan Jia, ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Li Meng, umatras ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung ganoon, idagdag mo ako. Tayong dalawa, may karapatan ba tayong magsalita? Anak, hindi mo rin babalak. Gaya ni Limeng. Tama, maaari akong makipagtulungan kay Limeng upang patunayan ang lahat ng kakulangan ng Dacia Business Association ay mula sa mga nakaraang taon ng maling paggamit. At ang tinatawag na kakulangang ito ay talagang napunta lahat kay Zhou Guansheng at kay Li Wanjia. Kayong dalawa, mga suwail na anak, sumuko ka na, Itay. Ang mahigpit mong pagkapit kay Lin Jiaoming sa barkong ito na malapit ng lumubog ay ang pinakamalaking kawalan ng pananagutan para sa ating pamilya. Binibining Wanwan, natagpuan na niya ang ebidensya laban sa inyo at ang pakikipagsabuatan ninyo kay Lin Jiaoming. Sa mga nakaraang taon ng asosasyon, malaking halaga ng maling paggamit. Kayo at si Lin Jiaoming ay naghatian sa 4 na bahagi sa 6. Pagkatapos, isinisi ang lahat ng ito kay ang bagong talagang Da Xiao. Kalokohan, Itay. Sinisiraan nila ako. Wala akong kasalanan. Noong nakaraang taon, si Erfang, si Li Wanjia ay nakipagsabuatan sa iyo para bawasan ang pondo para sa mahalagang proyekto ng lungsod. Dahilan kung bakit bumagal ang progreso ng proyekto. 3 buwan na ang nakalipas, ikaw pa rin ang tumanggap ng malaking kickback mula kay Zhou Guansheng at ibinigay mo sa kanya ang kontrata ng pagbili ng kumpanya. Nasa USB na ito ang lahat ng ebidensya.
Kung hindi mo pa rin aaminin, maaari mong dalhin ito at suriin ng mabuti. Ay, Papa. Ang bagay na ito, tiyak na peking ebidensya na gawa niya. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Papa, magpupumilit ka pa ba hanggang sa huli? Erfang, kayong dalawa, ang anak ninyong babae, ay gumawa ng tamang desisyon. Pero kayo, may huling pagkakataon pa kayo. Lindong, inaamin ko, na lahat ng ito ay gaagawa lang namin. Gusto lang talaga namin, na mawalan ng karapatan si Dashao, bilang tagapagmana ng korporasyon. Kung ganoon, ang lasong alak na ito, ano ang ibig sabihin nito? Ang servidor na iyon, ay binayaran ni Woman Yuan. Gusto niyang gamitin ito para si Dashao, at si Wanwan Jia ay parehong madamay. Linzong, maawa po kayo. Si Erfang po ang nagutos. Siya po ang nagutos na gawin ko ito. Dalhin siya at ipasa sa opisina ng inspector. Papa, nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo po ako. Papa, ang lahat ng ito ay kasalanan ko at ni Lin Xiaoming. Ang mga bata ay bata pa. Huwag na huwag niyo pong sisihin ang mga bata. Papa, alisin ang karapatan ni Lin Xiaoming sa Lin Jichuan. Bilang tagapagmana, agad na makipaghiwalay kay Woman Yuan. Ang dalawang batang ito ay ipadala sa ibang bansa para mag-aral. Ang inyong gastusin sa ibang bansa ay sasagutin ng Lin Jichuan. Ngunit mula ngayon, hindi na kayo pinapayagan na bumalik sa Daksha kahit kailan. Huwag po, Lolo. Tawagin ang mga tao. Ipadala agad ngayong gabi. Wanwan, buti na lang nandito ka ngayon. Kung hindi, Lolo, malaking pagkakamali sana ang magagawa ko. Ayos lang po, Lolo. Maaaring kanina, sandali kang nalito. Pero kapag napagtanto mo na, malalaman mo ang kanilang plano. Ay, tumatanda na talaga ako. Ha ha ha. Mga Ginoo, opisyal kong inaanunsyo ngayon. Ang aking pag-alis sa Lin Group, ang posisyon ng chairman ay mapupunta sa aking panganay na anak na lalaki. Si Lin Chengshu ang hahawak nito. Ang aking apo na si Lin Wanwan, siya ang magiging pinakabatang global na presidente ng Lin Group. Lin Wanwan, natapos mo na ng maayos ang iyong misyon. Pipiliin mo bang manatili dito, o bumalik sa nakaraan? Pinipili kong manatili dito upang patuloy na tulungan ang aking ama. Sigurado ka ba na pipiliin mong manatili dito? Ang iyong kakayahang supernatural ay tuluyang mawawala. Oo, sigurado. Magandang araw, binibining Wanwan, Lin. Magandang araw, Chairman. Magandang araw, Presidente Lin. Ha ha ha. Ay, pasok na tayo. Ha ha ha, tara na. Ay, nako. Sa mga nakaraang taon, ikaw ay palaging naglalakbay sa buong mundo. Ang bilis ng panahon. Naging dalaga ka na. Ha ha ha. Pero mabait pa rin ang panahon. At least, hindi nito pinahirapan ang tatay ko. Ay, itong mga kulubat sa mata. Mas kaunti pa kaysa sa akin. Kapag naglakad tayo sa kalsada, baka isipin pa ng iba na ikaw ang kuya ko. Ang kulit mo, ha ha ha. Ay, oo nga pala. Bakit ka ngayon maagang umuwi? Hindi ba maaapektuhan ang negosyo mo sa ibang bansa? Huwag kang mag-alala, Lin na dakilang chairman. Ang trabahong iyon, noong simula ng buwan, natapos ko na ang paglipat. Bukod pa rito, anong negosyo ang mas mahalaga? Sa muling paghanap ng tatay ko ng tunay na paibig, mas mahalaga iyon. Ay, nasaan ang stepmom ko? Sa larawan ko lang siya nakita. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Anong stepmom? Huwag kang basta-basta tumawag ng ganyan. Engagement pa lang ito. Hindi pa opisyal na kasal. Si Jisia siguro ngayon. Nagpapalit ng damit. Gusto ko pang ang personal na ibigay. Ang regalo sa kasal sa kanya. Hindi pa talaga nagkaroon ng pagkakataong magkita. Gusto kong maghanap ng pagkakataon para mas makilala siya. Ang pag-uwi ng anak ko. Ang pinakamalaking regalo na. Bukod pa rito, sa hinaharap siya. Naging tauhan mo na ako. Marami tayong oras para magkalapit.
Ako, bilang iyong madrasta, ay sekretarya na ngayon ng chairman. Tunay na mataas na opisyal. Natatakot pa nga ako na ang aking negosyo sa ibang bansa ay hindi niya magugustuhan ang posisyon bilang general manager. Baka hindi niya ito pahalagahan. Kalokohan, ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong siya ay ilipat ng posisyon. Sobrang saya niya noon. Lagi pa niyang sinasabi na dapat kanyang pasalamatan ng maayos. Kung ganyan ang sinasabi mo, mas lalo kong inaasahan na makilala siya. May 3 oras pa bago magsimula ang seremonya ng engagement. Sa oras na iyon, makikita na natin siya. Hindi tama ito, sinasabi ko sa'yo, bata. Ang dami mo nang sinabi, pero wala kang sinabi na namimiss mo ako. Bakit puro tungkol lang sa hindi mo pa nakikitang madrasta mo ang sinasabi mo? Nagseselos ang matandang lalaki. Hindi pantay ang nararamdaman niya. Ikaw kasi, buong taon, palaging lumilipad kung saan-saan. Wala man lang akong kahit isang litrato kasama ka. Sabihin mo, paano magiging pantay ang nararamdaman ko? Mag-picture tayo ngayon, tapos na ang problema. Oy, gamitin mo ang akin. Ha ha ha. Ha ha ha. I-post mo sa Moments. Ha ha ha. Pa, ganito ka mag-post. Hindi ba ito masyadong magulo? Ay, anong masama dito? Ikaw naman talaga ang mahal na anak ni Papa. Ha ha ha. Ang tita Gisia mo. Hoy, Gisia, anong nangyari? Anong kabit? Ano bang sinasabi mo? Cheng. Lin Chengshu, naglakaslog ka. Palihim kang naghahanap ng kabit, tama ba? Anong kabit? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong lokohin. Nakita ko na lahat, hindi mo pa rin inaamin. Sige, Lin Chengshu, ang galing mo bilang malaking boss. Kahit magtago ng kabit, wala nang pumipigil sa'yo, tama ba? Ay, ano bang aaminin ko? Linawin mo ang sinasabi mo. Huwag mo akong lokohin. Lin Chengshu, ngayon ay araw ng engagement natin. Noon, marami kang babae, hindi ko pinakialaman. Pero simula ngayon, kailangan mong tapusin ang lahat. Simula nang nagkaroon ako ng anak na babae, lagi akong mag-isa. Alam mo naman ito, tama na. Huwag ka nang mag-iskandalo. Abala pa ako ngayon. Mamaya sisanduan kita. Nagtatago ka ng kabit sa likod ko. Sinasabi mo pa na wala akong dahilan para magalit. Talagang nakakainis si Gisia. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Makukuha mo si Lin Chengshu, ang pinakasikat na binatang milyonaryo. Hindi pwedeng hayaan na maaga siya ng ibang babae. Siyempre, alam ko na yan. Paano hindi ko malalaman? 5 taon akong naging sekretarya niya. Ang hirap ng pinagdaanan ko para makarating sa araw na ito. Sino ang magtatangkang agawin si Lin Chengshu sa akin? Sisiguraduhin kong magdusi siya sa masamang kapalaran. Pa, nag-away kayo ni Tita Gisia. Wala yun, si Tita Gisia mo kasi. Bago ang kasal, medyo magulo ang isip. May konting pagbabago. Sige, ihahatid muna kita. Magpahinga ka na. Tara, alis na tayo. Sino ang babaeng ito? Bakit siya malapit kay Lin Chengshu? Ang lapit nila sa isa't isa. Hindi pwede, kailangan kong kunan ng litrato para ipakita kay Gisia. Gisia, nakita ko ang asawa mo. Pumunta siya sa hotel kasama ang ibang babae. Ano ang nangyayari dito? Yang Q, sundan mo sila ngayon. Tapos ipadala mo sa akin ang numero ng kwarto. Sige, sige, pupunta na ako ngayon. Tara, sumama ka sa akin para manghuli ng kabit. Tara, sumama ka sa akin para manghuli ng kabit. Ano ba itong bagay na ito? Huwag mo munang ipakita sa tatay mo. Lihim ito, mamaya na. Siguradong ibibigay ko sa iyo at kay Tita Gisia ang isang sorpresa. Ha ha ha, napakalihim naman ito. Sige, maghihintay na lang ako. Aabangan ko ito. Ha ha ha. Sige, magpahinga ka muna.
Ang seremonya ng engagement na ito ay magsisimula pa sa loob ng 2 oras. Saka pa lang ito magsisimula. Lalabas muna si Papa. Sige, ikaw talaga, hahaha. Si Lin Chengshu ay mukhang masaya. Mukhang, ang cute na babae sa loob, ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Malapit na silang ikasal. Hindi na makapaghintay. Ang cute na babaeng ito, ay talagang marunong mangakit ng lalaki. Ang lakas ng loob niyang agawin ang lalaki ko. Tingnan mo, babalatan ko siya. Ang Elizabeth na diamante. At ang mansyon sa Oak Bay, na nagkakahalaga ng 1 bilyong yuan. Dagdag pa ang pandaigdigang posisyon bilang general manager ng negosyo. Kapag natanggap ni Tita Jisia ang mga regalong ito, siguradong matutuwa siya. Sino yun? Hindi kaya si Papa yun? Siguro may nakalimutan na naman akong dalhin. Mahal kong tatay, nakalimutan mo na naman dalhin. Ang saya-saya mo ah. Mahal na tatay pa talaga. Laro ng mag-ama, tama ba? Nakakahiya pero cute. Sino ka? Anong balak nyo? Anong ginagawa nyo? Siyempre para ibigay ito sa'yo. Walang hiya kang kabit, konting leksyon lang. Tingnan natin kung maglalakaslog ka pa. Agawin ang lalaki ng iba. Dalhin nyo siya sa loob. Bitawan nyo ako. Alam mo naman pero nagkukunwari ka pa. Nagmamaang-maangan ka. Ano? Naglakaslog ka pa sa araw ng engagement ko. Para akitin ang asawa ko. Kailangan mong malaman kung gaano ako katindi. Oh. Tama na, tama na. Ikaw si Xing Jisia.